So eto na mga GoPro users, no. Ito yung ating Hero 8 na ni-repair natin yung yung push button. So pinost ko to sa FB. Hindi naman ganoon ka perfect, pero at least medyo okay na siya. So ang tagal ko rin nawalang ng gana na gamitin to kasi napakahirap siya pindutin. Pero ngayon hindi na. Napakadali na lang pindutin, no. Oh, ayan, oh. Very easy na lang, malambot. Tsaka nagre-response kagad. Unlike dati, 'di ba? Alam nyo naman kung nasira yung mga button nyo kasi ito yung issue ng GoPro. Hindi lang yata sa 8, pati sa iba. One time naisip ko itong nakarang araw lang. Wala akong magawa. Sabi ko, ano kaya kung reparin ko lang o gawin ko yung push button, no? So naisip ko yung paraan na to. Pero ang dami nag-comment doon sa sa post natin. So na-realize ko na kailangan kong gumawa ng video para malaman nila. And may mga negative comments doon na madamot daw sa kaalaman. So ngayon gagawin natin para sa request ng makararami, no? Madami nag-comment doon na possible silicone, something like that, o kung ano-ano pa. Madaming mga idea na pumasok. Hindi ko naman alam, hindi ko naman akalain na madaming makaka-relate doon sa problema ko. Siguro ilang taon din na nasama yung loob ko dito kasi ayun nga, nabutas yung goma, lumubog. Tapos dito push button, napakahirap pindutin. Pero gumagana siya, goods siya. So yun lang ang problema, yung button. So inisip ko, nag-search na ako sa YouTube, wala talagang may mga gumagawa ng yung dodoblehin yung rubber, pero tingin ko hindi mas effective to. So yung materials natin, eto na, pakita na natin. Mura lang yung materials na ginamit ko dito. Ayan, ice pop. Sa mga hindi nakakaalam ng ice pop, binibili to ng mga bata. Ito, yan, eto na yun yung pinaka pang ibabaw nya. Alam nyo kung bakit ko ginamit? Kasi yung malambot na parang mas makapal na plastic. Ayun, makapal na plastic pero malambot siya. Ibig sabihin fit siya talaga dito sa maano pa, wala siyang umbok, no? Hindi lang na gaano kagandahan yung gawa, pero gusto ko sanang tanggalin kasi hindi masyadong madikit tong Pangalawa is ito PP strap. Siguro mga nakakaranas kayo mamili sa grocery, sa sa SM o kaya kung saan man. Ito PP strap, panali ito. Yan, ito yung ginupit ko kasi alam, pinang-ilalim ko dyan. Ito yung pinang-ilalim ko. Ginupit ko lang ma-square yung kasya lang dun sa loob para siya yung tatama sa button kasi matigas to eh. Kung anong kulay ang gusto nyong ilagay, may iba-ibang kulay ito. May blue, may yellow, ito nga gray, may black pa nito. Matigas, so matigas. Kasi kung yung napanood ko sa YouTube, rubber sa rubber, dalawang rubber na interior yata ng gulong yon, pinagpatong niya, nilagay niya dito. Kaso yung rubber, pag pinindot mo, parang binalik mo lang yung dating push button niya na mahirap pindutin, minsan hindi nagre-response. So ito kasi, pag tumama siya dun sa button, parang mape-press niya lahat. Kahit na hindi masyadong tama yung pindot mo, mapupush niya. Ito, di ba? Pag pinindot natin, yun, maririnig. Buhay kaagad. Ito naman long press. Oh, nagre-response siya. And then kailangan nyo ng cutter, no? Kailangan mo siyang linisin. Tanggalin mo yung nakaumbok na button. So mapapansin nyo flat na siya ngayon, no? Flat siya, flat surface na. Kinaskas ko lang siya. Kumaha lang kayo ng matalas na cutter, linisin nyo lang na gano'n, no? Ayan na yan. Medyo mapurol nga yung cutter ko eh.
pero okay naman. And yung pinandikit ko is umorder ako sa TikTok. Eto, T8000. Kung bakit T8000, kasi merong isa pang ganito. Ito kasi yung pinangdidikit ng ano siya, yung para din siyang silicone, pero maganda yung dulo niya kasi sobrang liit lang. Kakalat mo lahat ng maliit lang yung portion na malalagyan mo, hindi siya makalat-kalat. Although pangit yung lagay ko kasi sinadya ko yan na sobrahan para hindi siya mapasok ng tubig. Ito kasi ano din to, parang waterproof na ano, nilalagay ito sa mga cellphone cover. Ito yung pinanglalagay. Ito yung waterproof na klase. Yung isa naman kulay itim, so pwede rin naman siguro yung kulay itim kasi itim din naman to. Kaya lang siguro sa mga medyo parang advisable, mas sa akin okay na tong ano, clear kasi siya eh. O kapag pinisil mo, wag, sayang naman. So madami siyang gamit, mura lang to, nasa less than 100, yung iba 100 plus. Depende sa ano, tindahan. Ayun, sa mga kailan, sa TikTok ko lang to na order. Oh, ito lang, ito yung pinaka main. So sisirain natin tong isa, babaguhin natin. Ito naman gugupitin mo lang, oh. Ito lang, oh. Gupitin mo lang na ganun, oh. Gawa ka lang na square. Oh, di ba? Ayan, tapos tangusin mo lang yung gilid para hindi naman masyadong matalas o sumabit doon sa edging niya. Yan. Oh, kung gusto mo yung medyo pula yung ilagay mo, yan. Kung anong kulay ang gusto nyo, madami naman tong kulay. Maghanap lang kayo dyan sa mga gilid-gilid nyo. Possible makakakita kayo yan. Ganun lang kasimple. Siya yung ipang iilalim nyo. Pwede nyo lagyan din to ng pandikit para magkapit sila nung eto pala yan. Eto pala yung clear na ano. Oh. Hindi siya ito yung ginamit ko. So sobra pa nga yung isa eh. Anong presyo nito? 3 or 5 piso kapag malamig na. Pag naipasok na sa rep. Oh. So kapag ginapit natin to, gupitin mo lang na gano'n. Oh. Sobra pa. Sino mga gustong humingi? Malambot lang. Tapos yung loob makinis. Eto medyo magaspang. So mas maganda nga sana kung maliliha mo pa ng konti. So ang ginamit ko yung magaspang na nilagyan ko ng pandikit. Ayan. So ang magiging sistema niyan, sige, gawin na lang natin para malinaw. So para sa inyo, uulitin natin to. Ito na yung process, no. Kunyari hindi ko pa siya natanggal, pero yung natanggal ko nandito. Ito yung mga natanggal ko na rubber sa power button, at saka ito yun naman yung sa video. Hiniwa ko lang ng cutter. Kung paano ko hiniwa is parang ganito lang. Medyo mahirap na pala tanggalin. Ayan oh. Ayan. Hindi kasi maganda yung pagkakagawa ko, kaya babaklasin natin. Mali pala. Ayan. So ito yan. So nilagyan ko siya ng paste dito. Ayan o. Ayan, nilagyan ko yan para
kumakapit din siya. At the same time, ito yung itsura niya sa ilalim. Sa mga hindi nakakapagbukas pa, nilagyan ko din siya ng konting pangdikit kaya matanggal, mahirap tanggalin. O yan, ayan yung ilalim ng GoPro. So nilagyan ko siya dito ng, ayan o, sa gitna. Pinatungan ko siya doon. Hindi naman na matatanggal din naman. Ayan o, patakan nyo lang konting-konti para at least may connection na kagad sila, nakalapat na. Ayan, ganyan din yung push button dito sa gilid. Parehas lang sila. Ito kasi medyo maganda yung pagkakalagay ko. Maganda na ba yan? Pangit pa rin yan, pero okay na yan. Goods na yan. Hindi yan papasukin ng tubig. Kasi yung pandikit natin is waterproof siya. Yan. Waterproof. Ito nga ba. So ang gagawin ko na lang is lilinisin ko to. Ayan o. Sticky naman siya o. So pause na natin kung paano ko lilinisin yan. Medyo fast forward na lang. So yung pag-apply parehas natin siya lalagyan. Ito, lagyan mo muna para mo siyang lalagyan mo muna siya dito pakudrado. Katapos lagyan natin yun yung yung bilog. Konti lang, konting-konti lang. Kasi baka mamaya dumikit siya dun sa, pwede nyo na rin wag nyo na lang lagyan kasi baka maparami, kakapit yung button nyo. So wag na lang lagyan. Ito na lang yung lagyan nyo sa likod. Ito na lang yung sila na lang yung pagdikitin nyo, yung plastic at saka ito. Yun, ganoon na lang. Sila na lang yung pagdikitin nyo. So yun na yung idea, no. Tapos ito, nilagyan ko din to pakudrado. Kudrado lang kasi yung kailangan lang naman nating lagyan yung gilid para siya yung lalapat dito. Ayun. Pero ang style niyan kasi nga isesentro mo muna to. Ayun. Sentro mo yan, lagyan mo ng pandikit dito. Tapos yung nalagyan mo na to ng, kailangan may pandikit na rin siya. Ano mo siya ng konti, parang i-dry mo siya ng konti para matibay. Parang naglalagay ka ng rugby sa sapatos. Saka mo siya ipapatong. Lagyan mo na rin yung gitna, no, yung gitna nito at saka yung gitna nun. Para kapag ang lagyan nyo is yung medyo magaspang na portion para makinis yung nasa harap. Ayun, ganon. Ipipix mo na lang siya ng dahan-dahan kasi habang basa pa yung silicone nga din yata ito parang ganon. Basta ito, adhesive. Yung adhesive habang basa pa yan, maigagalaw mo pa siya, maitatama mo pa lahat ng mga pagkakamali. So ito na yung magiging resulta niya. So ayun, sana nakatulong. God bless. Ayusin ko muna tong sa akin na to kasi para perfect.